Christian Family Organization, CFO o kapisanang pangsambahayan ng Iglesia ni Cristo. Ano nga ba ang organisasyong ito at paano ito pinatitibay ang pamilyang Iglesia ni Cristo? Nakapanayam po ni Ate Weng de la Fuente, ang taga-subaybay ng CFO, ang kapatid na Charmil Castro. Panoorin po natin. Isa sa mahalagang organisasyon ng Iglesia ni Cristo ang Christian Family Organization at sa pagkakataong ito ay makakapanayam natin ang isa sa mga taga-subaybay ng CFO, ang kapatid na Charmil Castro. Good day po at happy anniversary. Salamat, Kaweng, at happy anniversary sa lahat ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa buong mundo. Ano po ba ang role o papel na ginagampanan ng CFO sa pamilyang Iglesia ni Cristo? Sa pangunguna ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo B. Manalo, at sa paggabay ng tagapag-ugnay ng mga kapisanang pansambahayan, ang kapatid na Angelo Eranio B. Manalo, ay napakahalaga ng papel na ginagampanan ng mga kapisanang pansambahayan o lalong kilala sa tawag na Christian Family Organizations. Sa pamamagitan po, Kaweng, ng CFO o ng mga kapisanang pansambahayan ay natitiyak ng pamamahala sa loob ng iglesia na ang bawat pamilya o sambahayang Iglesia ni Cristo ay nasa uring matatag. Ang mga mag-asawa ay maligayang nagsasama at ang mga anak at ang mga magulang ay maayos ang kanilang relasyon. At sa pamamagitan din ng mga kapisanang pansambahayan ay patuloy na ipinapaalaala sa bawat pamilya ang halaga ng pagtutulungan. At hindi lamang yon, maging ang pagpapahalaga sa pag-aaral at ang pagkakaroon ng maayos at marangal na hanap buhay ay patuloy na itinuturo ng mga kapisanang pansambahayan o ng Christian Family Organizations sa loob ng Iglesia ni Cristo. Alam naman po natin na maraming pinagdadaan ng pagsubok ang mundo. Hindi lang po dito sa Pilipinas nararanasan ng pandemya at iba pang mga problema kagaya ng kahirapan. Pero di tulad po ng ibang mga pamilya sa buong mundo at maging dito sa Pilipinas, bakit po ang pamilyang Iglesia ni Cristo ay masaya, inspirado, at hindi po nadadala ng lungkot sa kabila nitong mga problemang pinagdadaanan ng mundo? Gaya ng nabanggit ninyo, Kaweng, ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, ang pamilyang Iglesia ni Cristo, ay hindi rin makaiiwas sa nararanasan na pandemya ngayon. Subalit, kaya laging masaya, maligaya, at matatag ang pamilyang Iglesia ni Cristo sapagkat patuloy po na itinuturo sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na magtiwala sa magagawa ng ating Panginoong Diyos. Matangi po sa pagtutulungan ng bawat miyembro ng pamilya, ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay laging buhay ang pag-asa sapagkat patuloy tayong nagtitiwala sa magagawa ng ating Panginoong Diyos. Maraming mga tao, bunga ng pandemya ay nagpapanik. Ang iba ay nahuhulog pa sa tinatawag na anxiety. Ang iba ay matitindi ang stress na nararanasan. Ang lalong masama ay ang pagdami ng mga kaso ng depresyon, hindi lang dito sa ating bansa, maging sa iba't ibang panig ng mundo. Magkagayunman, kapatid na Weng, sa loob ng Iglesia ni Cristo, ang depresyon, ang kalungkutan ay pinaglalabanan sa pamamagitan ng panalangin ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, sa pamamagitan nga ng pagtutulungan ng bawat miyembro ng pamilya, at sa ibabaw ng lahat ay ang pagtitiwala sa magagawa ng Panginoong Diyos. Kaya masaya at maligaya ang mga pamilyang Iglesia ni Cristo, hindi sapagkat walang kalungkutan. Meron pong nararanasang kalungkutan, subalit sa pamamagitan ng isang programa ng Iglesia ni Cristo na kung tawagin ay INC Family Hour, ay napag-uusapan po ng mga magulang at ng kanilang mga anak
ang problema ng pamilya. At sa pagkakataon pong yon, Kaweng, sa oras na yon ay nagsisilbing pinaka-bonding po yon ng pamilya. At nasasabi po ng mga anak ang kanilang problema sa kanilang mga magulang. At kung ang magulang naman ay meron siyang gustong sabihing problema sa kanyang mga anak, sa pamamagitan nga nitong family hour, ay napag-uusapan ito ng pamilya para pag-isipan po nila at pagtulong-tulungan nila ang solusyon doon sa kanilang problema. At ito, Kaweng, ay mayroong panalangin na isinasagawa at ang mga mahalagang mensahe mula sa tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. So merong open communication po ang magulang at ang mga anak. Kasi ngayon, sa panahon ngayon, mga magulang abala sa pagtatrabaho. Ang mga anak, hindi lang po sa pag-aaral, kundi doon sa mga naging libangan na nila ngayon, yung mga online games at yung kaibigan, nagiging takbuhan nila yung kanilang mga barkada. Tama kayo, Kaweng. Bagamat abala ang mga magulang, ang mga anak, marahil ay abala rin sapagkat meron namang online study ngayon. At baka nga ang iba ay abala sapagkat doon sa pamilya merong kanya-kanyang gadget. May kanya-kanya silang pinagkakaabalahan. Subalit kung merong tiyak na araw at oras na kung tawagin ay family hour, doon mapag-uusapan ng mga miyembro ng bawat pamilya yung kalagayan ng kanilang pamilya. Speaking of kabataan po, Ka Charmil, sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin, ano ba ang pinagkakaabalahan ng mga kabataang Iglesia ni Cristo? Diyan lamang po kayo, itutuloy natin ang ikalawang bahagi ng ating pakikipanayam kay kapatid na Charmil Castro. At yan po yung unang bahagi ng ating naging panayam sa kapatid na Charmil Castro mula sa Christian Family Organizations. At balikan naman po natin ang